Gusto mo bang makarinig ng kwento? Ako si DJ Kakay, ang inyong kaakay sa bawat kabanata ng buhay. Abangan niyo po ang kakaibang stories every Tuesday and Thursdays, 9 a.m. to 12 noon. Dito lang yan sa kaakay niyong Good Vibes Station, GV 99.1. Naalala mo pa ba yung mga araw na hindi mo alam kung saan ka pupunta at kung anong gagawin mo sa buhay? Yung tipong maiyak ka na lang sa gilid kasi hindi mo alam kung may purpose pa ba yung buhay mo o wala. Yung gulong-gulo kayong isipan mo sa kakaisip ko noong ano nga ba ang mangyayari. Dumating ako sa punto ng buhay ko, DJ Kakay, na wala akong ibang iniisip kung hindi ang mga bagay na yan. Ako nga pala si Sandra. Gusto kong ibahagi ang aking naging karanasan noon. Dahil minsan akong dumating sa punto ng aking buhay na hindi ko alam kung saan ako pupunta. Di naman kaya ay sino ang aking lalapitan. Hindi ako yung tipo ng tao na mabilis makipag-usap sa iba. Madalas ay tahimik lang ako at isinasarili ang mga nais lang sabihin. Hindi naman sa natatakot ako sa kanila. Sadyang nahihirapan lang talaga akong makipag-usap na baka kasi ma-judge nila ako sa mga sasabihin ko. At hindi na lang ako kausapin. Yun ang mga bagay-bagay na nasa isip ko nung college ako. Nanahimik na lang ako sa gilid para lang hindi ako kausapin ng mga tao. At iniisip nila na suplada ako. Pero sa totoo lang, gusto ko silang kausapin at makipaghalubilo sa kanila. Sisimulan ko ang aking kwento sa first day ng second year college ko, kung saan nagsimulang magbago ang takbo ng aking buhay at mawala ako sa tamang landas. Okay, class. Good morning. Let's take our attendance first, okay? Malyari Sandra. Present po. Andrea Pinili. Ma'am, present. Pero hindi pinili. Ay! Sayang naman. Akala ko naman pinili ka na din. Anyway, next. Kiefer Magallanes. Hoy, te. Bago ka lang ba dito? Oo eh. Ako nga pala si Andrea. Andrea na hindi pinili. Sandra. Ba't parang sobrang tahimik mo naman masyado? Oo. Konti lang ba mga words mo, ate? Hindi naman. Sakto lang. Huwag kang mahiya sa akin, Sandra. I got you. Nahihiya lang kasi talaga ako eh. Sus, huwag ka nang mahiya. Ako lang to. Si Andrea na hindi pinili. Simula ngayon, BFF na tayo. Ganon? BFF na agad? Oo, ganun na agad-agad. Okay. Ang bait pa naman sa akin. Ano ka ba? Basta akong bahala sa'yo. Ilalabas natin ang pagkamaingay mo. DJ Kakay, doon ko unang na-feel na may tumanggap sa akin. Hindi ko akalain na may mga tao mababait pa din sa mga taong katulad ko na mas pinipili na lang ang manahimik or wala talagang choice kundi manahimik. Sa una ay naisip ko na baka may kailangan lang ito sa akin o kaya naman ano pa ba ang mga gusto niyang gawin kaya kinakaibigan niya ako. Natatakot ako na baka mamaya ay gagamitin lang niya ako sa mga bagay-bagay. Oo, mabait si Andrea, DJ Kakay, madaldal at aaminin ko magaan ang loob ko sa kanya. Mukha naman siyang mabuting tao at simula nang maging magkakilala kami ay siya na talaga ang taong palagi kong kinakausap kahit na mas madalas ay mas nauna siya mag-approach sa akin. Ilang buwan matapos kami magkakilala ay masasabi ko na nabuo na din ang aming friendship. Mahirap man magtiwala pero sabi ko nga DJ Kakay mabilis gumaan ang loob ko sa kanya dahil naramdaman ko ang mga sinseridad niya. Pero minsan ay susubukan talaga ng tadhana ang iyong pagkakaibigan. Ano ba kasi yan? Ang clumsy mo talaga? Anong clumsy ka dyan? Ikaw nga tong sobrang likot eh. Tignan mo, yan tuloy. Ayan tuloy, wala tayong project sa science. Binasag mo pa yung itlog na binigay ni ma'am. Wow, ako pa talaga yung sisisihin mo eh. Ikaw tong malikot. Sige, paano na yan tayo neto? Wala tayong project. Sige, ako na bahala. Sorry na, ang likot ko. Sorry din ang clumsy ko. Hindi ko nahawakan ng maayos yung itlog natin. Hala! Ayan na si ma'am! Ni shucks, paano to?
Naging magkapareha kami ni Andrea sa isang proyekto sa eskwela, DJ Kakay. Yun ang pag-aalaga ng itlog. Pero sa kasamang palad ay nabasag ito dahil sabi nga ni Andrea ay hindi ko ito naingatan. Pero iningatan ko naman talaga yon. Kung hindi lang natamaan ng aking braso nung hawak ko ito ay hindi ito mababasag. Yung naging dahilan para hindi kami mag-usap ng ilang araw. Una dahil ako ang sinisisi niya, at pangalawa ay wala kaming ipapasa na proyekto dahil nabasag ito. Kamusta ang eskwela, anak? Okay naman po, ma. Okay, pero yung mukha mo napakalungkot. Baka gusto mo magkwento. Ano kasi, ma? Si Andrea, kung hindi niya nasagi yung braso ko, hindi naman talaga mababasag yun. Tapos sinisisi niya ako ng sobra. Wala na akong kaibigan, ma. Anak, nang dahil ba dyan gusto mong mawala yung pagiging kaibigan nyo? Sa tingin mo ba ay sapat na yun na maging dahilan? Hindi, pero kasi... Anak, okay lang yan. Parte naman yan ng buhay ng magkakaibigan eh. Minsan magkakatampuhan kayo, pero kung talagang totoo yung pagkakaibigan nyo, alam mo na yung dapat mong gawin. Ganun po ba, ma? Salamat po. Hindi ko din kasi talaga masabi yung lahat ng gusto kong sabihin. Anak, malaki ka na siguro. Tapos dapat sinasabi mo na din yung mga gusto mong sabihin. Hindi naman malalaman ng tao kung hindi mo sasabihin. Okay po, ma. Thank you po. Napag-isip-isip ko na tama naman si Mama DJ Kakay. Na siguro ay mas magandang piliin ko na makipag-ayos kay Andrea kesa sa maging ma-pride ako. Kaya naman dali-dali kong kinuha ang aking cellphone sa bag pagkatapos na mag-usap ni Mama. Nagsimula akong bumuo ng mensahe para kay Andrea para mag-sorry sa aking mga nasabi sa kanya. Pinapahalagahan ko ang nabuo naming friendship at masasabi ko na siya lang talaga ang tao na laging kasama at kausap maliban kay Mama. Hi, Andrea. Gusto ko lang sana humingi ng pasensya sa mga nasabi ko kanina. Hindi ko sinasadya na sabihin ang mga yon. Sorry, Sandra. Okay lang yon, naiintindihan ko naman. Pasensya ka na din, ha? Okay lang yon, naiintindihan ko naman. Pasensya ka na din. Hay, buti naman talaga at madali lang din kausap si Andrea. Akala ko magtatampo siya. Siguro ganun nga talaga kapag magkaibigan. Anak, halika na at kakain na tayo. Opo, ma, susunod na po. Lumabas ka na ng kwarto. Baka lumamig yung pagkain natin. Opo, ma, pababa na. Oh, mukhang masaya ka na ha. Oo, ma. Thank you, ah. Nag-usap na po kami ni Andrea at nagsorry ako sa kanya sa mga nasabi ko. Mabuti naman kung ganon, anak. Maigi yan at may kaibigan ka pa. Akala ko, nag-iisa na nga lang mawawala pa. Ma naman. Biro lang, anak. O sige, kumain na tayo. Masasabi ko talaga, DJ Kakay, na si Mama at Andrea lang ang mga taong aking mapagkakatiwalaan. Sila ang mga taong laging nakikinig at sumusuporta sa akin. Kahit na panay lang ako tango at oo sa kanila, lagi nila akong iniingganyo na makisalamuha sa iba. Kaya si Andrea ay panay ang aya sa akin na pumunta sa mga school activities o di naman kaya ay sa mga mall. Mahilig pumunta si Andrea sa iba't ibang lugar. Madalas ay ini-invite naman niya ako pero ako itong laging tumatanggi. Ang gusto ko lang naman daw ay makilala ko din ang iba pa niyang mga kaibigan. Pero ako, wala nang ibang ginawa kundi tanggihan ang kanyang mga imbitasyon dahil ayoko makisalamuha sa iba. Sige kasi, sumama ka na para naman ma-meet mo din sila. Hindi na. Ikaw na lang. Baka hindi ka pa mag-enjoy pag sumama ako. Dahil isa pa ako sa mga kailangan mong intindihin. Tapos baka mamaya pang sabihin nila about sa akin. Ay nako, overthink ka na naman. Hindi ka naman nila i-judge, no? Kahit na, Andrea, wag na kasi. Alam mo, time na para naman makilala ka nila. Anong panahon ka dyan? Hindi naman nila ako kailangang makilala. Hindi naman ako yung kaibigan, di ba? Ikaw?
Exactly. Gusto ko makilala ka nila kasi kaibigan kita. Masama ba yun na sama-sama yung mga kaibigan ko? Okay na ako. Huwag mo na akong pilitin, please. Hindi pwede na lagi ganyan ka. Dapat lumabas-labas na tayo. Hello, nasa college na tayo, no? Ito yung dapat nag-explore tayo. Bakit? Si Dora the Explorer ka ba? Pilosopo ka din eh, no? Ang sinasabi ko lang, like, ano ba yung mga gusto mong gawin? Hindi ko alam. Madaming pumapasok sa isip ko. Kagaya ng, ano? Ewan, hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano talaga yung gusto ko or yung purpose ko. Siguro, ganito na lang talaga ako. Sandra, hindi pwede yun na nakakulong ka lang dito lagi sa bahay nyo. Katapos natin sa eskwela. Dapat may iba ka din ginagawa, no? May ginagawa naman akong iba. Hindi mo ba nakikita? Grabe ka naman. Ganyan ang lagi naming eksena ni Andrea kapag inaaya niya ako na sumama sa kanila ng mga kaibigan niya. Kilala ko naman sila, DJ Kakay, dahil lagi silang ikinukwento ni Andrea sa akin. At panay din ang pagpapakita niya ng mga picture nila para may idea ko kung sino nga ba ang kinukwento niya. Lagi akong tumatanggi sa kanya dahil ayoko na para akong isang bata na iniintindi niya pa. Hanggang sa mapupunta na naman kami sa usapan na kung ano nga ba ang gusto ko sa buhay. Masama ba yun? Yung tipong parang wala ka pa naman major na pangarap or gustong gawin sa buhay. Hindi ba pwede yung masaya ka lang muna sa buhay mo? Kailangan may mga gawin at pangarap ka agad? Hindi ko alam sa sarili kong naguguluhan din ako kung ano nga ba ang gusto ko sa buhay. Kung ano nga bang mapangarap ko dahil kontento naman ako sa buhay ko ngayon kasama si Andrea at si Mama. Pero iba na ang nangyari nang makilala ko si Teo. Hello? Yes ma, opo. Uuwi na din ako kagad. Opo. May bibilhin lang po akong libro at uuwi na ako pagkatapos. Naku, uulan pa ata. Kailangan ko ng bilisan. Bakit ba kasi hindi ko pa dinala yung payong na sinabi ni Mama na dalhin ko kanina? Ano ba yan? Nag-feeling immune ako sa ulan. Aray! Sorry miss, hindi ko sinasadya. Okay lang po. Ang cute naman nitong taong to. Napakaganda pa ng boses. Kailangan ko nang umalis dito. Miss! Ay, bakit kaya bigla siyang tumakbo? Nahulog niya tuloy itong panyo niya. Ay, sobrang kaba ko doon. Lakas ng ulan. Nabasa tuloy ako. Nasan kaya yung panyo ko? Hala, nahulog ko ata. Ano ba yan, Sandra? Excuse me po, saan yung mga literature or fictional nyo na mga books? Pagkatapos ko mabili ang mga libro na gusto kong basahin ay umuwi na din ako pero hindi mawala sa aking isipan yung lalaki na nakita ko kanina. Ewan ko ba parang bigla niyang ginulo ang mundo sa isang ngiti lang niya. Oh, anak, basang-basa ka na. Akin na yung mga gamit mo at magbihis ka na dun. Baka matuyuan ka pa. Sige po ma, thank you po. Bigla naman kasing bumuhos itong ulan eh. Buti na lang at nakauwi ka. Kumain ka na ba? Opo ma, kanina pa po sa school. Magbibihis lang po ako saglit. O sige na, magpahinga ka na ha. Sige ma, thank you po. Hindi siya mawala sa aking isipan nung gabi na iyon, DJ Kakay. Yung para bang pilit bumabalik sa aking isipan yung napakaganda niyang ngiti at parang lagi ko naririnig yung maganda niyang boses. Ewan ko ba kung anong klaseng pakiramdam to. Hindi ko talaga ma-explain. Kinikilig ata ako? Kinikilig o masaya lang ako? Naku, hindi ako sigurado. Pagkatapos ng araw na iyon ay lumipas ang 1 linggo. Bumalik ako sa bookstore na binilhan ko ng libro kung saan bibili ako ng bago. Dahil natapos ko na kasing basahin ang mga una kong nabili. Habang namimili ay bigla akong may nakitang isang pamilyar na mukha. May kinakausap siya at ako ay napatitig sa kanyang mga labi. Napakaganda niyang humiti. Tila parang tumigil ang oras, yung tipong parang siya ay ako lang ang tao sa lugar na iyon. Pero nagulat ako nang biglang may boses akong narinig. Hi miss, how can I help you? Ha?
Sabi ko, anong hanap mo? Namimili pa lang ako. May mga bago kaming libro na kakarating lang. Nandun sila sa unang aisle. Pero kung iba yung hanap mo, magsabi ka lang para masabi ko kung saan mo makikita. Salamat. Dito ka ba nagtatrabaho? Oo. Teo? Oo, Tio. Yun yung pangalan ko. Ito yung nameplate ko. Nice to meet you. Thank you. Ikaw ba? Anong ako? Tinatanong ko kung anong pangalan mo. Sandra. Sige, thank you Teka, aalis ka na kaagad? Naiistorbo ba kita? Hindi naman. Wala lang yung gusto kong libro dito. Ano bang klaseng libro yon? Baka gusto mo may marirecommend ako na mas maganda. Naku, hindi na. Okay lang. Salamat. Sure ka? Oo. Salamat ulit. Ano ba yan, Sandra? Napakadali mo talagang kausap. Wala ka talagang alam sabihin. Sige, ingat ka ha. Pati balik ka dito sa store namin. Sige, thank you. Bye! Sige. Ingat ka. Bye-bye. Ang weird naman magbabay. Tsaka, bakit nandun siya? Nun ba siya nag-work? Parang nun ko lang siya nakita. Siguro nga, bago siya. Matapos ng pagkikita namin na iyon, DJ Kakay, ay tuluyan na siyang hindi na maalis sa aking isipan. Ang kanyang ngiti na napakakinang, ang amoy niya na para bang napaka-unique, yung tipong alam mo kapag siya ang nasa paligid. Pero kahit ganon, ay natatakot ako. Natatakot ako na makipag-usap sa kanya ng matagal, na baka isa din siya sa mga tao na huhusga sa akin. Baka mamaya hindi naman niya ako mapagkakatiwalaan. Baka kung ano lang din ang gawin niya sa akin. Mahirap magtiwala lalo na ang katulad ko. Ang katulad ko na mas laging pinipili na mag-isa kesa makisalamuha sa iba. Palagi kong nakikita si Teo kapag pumupunta ako sa bookstore. Tuwing nandun ako ay sinusubukan niya akong kausapin. Mag-a-assist daw. Lagi niyang sinusubukan na magkaroon kami ng conversation pero ako itong puro oo o hindi lang ang sagot. Kung hindi panay tangulang ang ulo. Ang daldal niya, DJ Kakay. Yung tipong ang dami na niyang naikuwento sa akin kaya minsan ay naisip ko na sa iba na lang bumili pero dahil sa gusto ko din siyang makita ay pumupunta ako sa bookstore nila. Ewan ko, parang nahulog na ata talaga ako. Oh, Sandra! May ibabalik nga pala ako sa'yo. Ha? Ano naman yun Di ba wala ka namang hiniram sa akin? Basta, dyan ka lang ha. Huwag ka nga alis. Okay, sige. Oh, eto. Ano naman yan? Ito yung panyo mo na nahulog nung umuulan. Mga ilang buwan na din yun. Ha? Ang tagal na sa'yo, bakit mo nga ngayon sinuli? Oh, teka. Chill ka lang. Ngayon ko lang tuloy narinig yung boses mo na lumakas. Kasi naman, nasa iyo lang pala to. Ang tagal ko nang hinahanap. Favorite ko kasi tong panyo na to. Binigay to ng kaibigan ko. Kasi nakakalimutan kong ibigay sa'yo. Huwag kang mag-alala. Nalaban ko na yan. Kasing amoy ko na din yan. Salamat at binalik mo. Masyado ka kasi nagmamadali nung araw na yon. Ang tagal na nun parang ilang buwan na nga yata. Oo, at gano'n na din katagal simula nung nakita ko yung kagandahan mo. Ha? Ano? Gusto kita, Sandra. Nung unang araw pa na nakita kita, nung umuulan habang may kausap ka sa phone mo. Ano? Tapos, bigla kang tumakbo at nahulog yung panyo. Then, after a few weeks, nakita kita dito sa store namin. Kaya hindi ako tumigil na kausapin ka. Kada araw nakikita kita. Kaya sana naman, payagan mo akong ligawan kita. Pero, sige, bye-bye, alis na ako.
Bakit ang bilis naman ng tibok ng puso ko? Grabe naman ang kaba ko. Gusto niya ako? Liligawan? Hindi, parang hindi naman yun totoo. Bahay na po ako, ma. Oh, anak, bakit ganyan itsura mo? Okay ka lang ba? Oo, ma. Sa kwarto na lang po muna ako. Oh, sige, tatawagin na lang kita kapag kakain na ha. Mag-message na lang ako kay Andrea at naguguluhan ako. Andrea, naguguluhan ako. Bakit naman? Okay ka lang? Gusto daw niya ako. Pwede daw ba siyang manligaw? Ha? Talaga ba? Yung kaibigan ko, dalaga na? May kainlaban na? Huwag kang maingay. Ang lakas ng boses mo, ang sakit sa tenga. As if naman may makakarinig sa akin, kaya nga tinawagan kita. O ano pang yung sabi niya sa'yo? Wala na, kasi umalis na rin agad ako. Umalis? Bakit mo naman ginawa yun? Hindi ko kasi alam sasabihin ko or yung gagawin ko, kaya yun lang yung nasabi ko. Ay, ang galing mo sa part na yun. Hintay mo talaga ako makabalik dyan at nakukukotongan talaga kita. O siya, sige na, balitaan mo ako ha. See you soon. Sige, ingat. See you din. Ilang linggo nawala si Andrea dahil nga nagbakasyon grande siya kasama ang kanyang ibang mga kaibigan. Ewan ko ba dito kay Andrea, parang walang pasok. Sinubukan kong burahin sa aking isipan ng mga sinabi ni Teo DJ Kakay. Pero habang iniisip ko ito ay bigla akong napangiti. Yung kaba at takot na nararamdaman ko kanina ay bakit parang napalitan ng saya. Isang buwan akong hindi pumunta sa bookstore nila para sinusubukan ko talagang iwasan si Teo. Dahil sa totoo lang ay hindi ko alam kung ano nga ba ang isasagot ko sa kanya. Pero ewan, parang tadhana na ang pilit na naglalapit sa amin dahil nung minsan na ako ay nasa mall, ay bigla na lang niya akong tinawag at nilapitan. Sandra! Oh, Teo, ikaw pala yan. Ang tagal na kitang hindi nakita. Simula nung sinabi ko sa'yo nililigawan kita, iniwasan mo na ako. Ayos ka lang ba? Ano kasi, naging busy lang ako sa school. Patapos na kasi yung SEM. May gagawin ka ba? Gusto mo mamasyal muna tayo? Uuwi na sana ako eh. Tara na. Huwag kang magalala. Libre ko to. Ay no, punta tayo dun sa may arcade. O kaya gusto mo, magsine tayo. Gusto mo sine tayo pero sa tingin ko arcade na lang muna. Oh, eto yung card mo ha. Swipe mo lang dyan para makapaglaro ka. Tara na, laro na tayo. Wow, first time kong maglaro dito. Mag-e-enjoy ka dito, promise. Kaya tara na, let's play. Sobra ako nalibang nung araw na iyon, DJ Kakay. Nakaramdam ako ng saya, talagang nawala sa isip ko ang oras. Sa sobrang saya kasama ni Teo, napakagaan ng araw. Naglaro kami at doon ko din nalaman na marunong siyang kumanta dahil nagkaraoke pa kami at pagkatapos noon ay kumain. Ang dami kong first time na ginawa na kasama si Teo. At nung araw na iyon ay nakita ko na hindi lang siya, kundi patian din ang kanyang puso. O diba? Sabi ko naman sa'yo. Pati, ang ganda din ng boses mo, no? May talent ka din. Parang hindi naman, pero salamat. O paano? Hatid na kita at baka pagalitan ka pa. Naku, hindi, okay lang. Nag-message naman ako kay mama. Hindi, ayan sis. Hahatid na kita, baka mamaya mag-guilty pa ako kung hindi. Sige, ikaw bahala. Thank you. O sige na, salamat Nag-enjoy ako. Ingat ka pa uwi. Thank you din kasi mas sumaya yung araw ko. Naku, ikaw talaga, puro kabiro. Hindi ako nagbibiro. Sana pag-isipan mong seryoso ako sa'yo, Sandra. Gusto kita. Gusto kitang mas makilala pa at sana ganun ka din. Sige na, salamat. Good night.
Anak, sino yung gwapong naghatid sa'yo? Wala yun, ma. Kaibigan ko lang po. Bakit liligawan ka daw nun kung kaibigan lang? Ma, nakikinig ka ng may usapan. Narinig ko lang naman yon, anak. Ay, dalaga na yung anak ko. Makalipas ang ilang linggo ay pumayag din ako na manligaw si Teo. Nakakatuwa na talagang pumupunta siya sa bahay namin para bumisita, kaya naman tuwang-tuwa si Mama na laging sinasabi ay boto daw siya kay Teo. Dahil ito daw ay pumupunta sa bahay at mukha namang magalang at puno ng respeto na lalaki. Lumipas ang 3 buwan niyang paniligaw ay sinagot ko na din siya. Hindi ko alam kung bakit pero masaya ako na kasama ko siya lagi, parang hindi na din mabuong araw ko na hindi siya nakikita. Masayahin na tao at unti-unti ay pinalalawak niya ang aking mundo. Unti-unti niyang bibigyan ng kulay ang mundo at mas maganda pa dito ay lagi niya akong iniingganyo na gawin ang mga bagay na gusto ko talagang gawin. Na huwag ako mahihiya at matakot na gawin ang mga bagay-bagay dahil isa lang ang buhay. Malapit na din matapos ang SEM namin, DJ Kakay, at magte-3rd year na din ako nito. Ito naman si Andrea ay hindi na nag-enroll ng SEM na ito dahil mas gusto daw niya ang mag-explore. Tumatawag ako sa kanya minsan para mag-update sa kung anong nangyayari sa akin at alam ko naman na suportado niya ito. Miss Malyari? Yes po, ma'am. Nabasa ko yung short story na sinubmit mo para sa inyong final requirements. And gusto ko na malaman mo na napakaganda at inspiring nun. I can see na may potential ka sa pagsulat. Wow, talaga po ba, ma'am? Oo naman. Pinabasa ko pa nga sa ibang prof mo at nagustuhan din nila. Wala, salamat po, ma'am. Sana ipagpatuloy mo yung mga pagsulat mo ng magagandang kwento ha, dahil nakikita ko na may future ka dun. Yes po, ma'am. Thank you po. Oh, hello. Napatawag ka. Hello, babe. Hello. Hello nga. Oh my God, babe. Grabe ang saya ko. Ang saya-saya ko. Bakit naman? Dahil ba kausap mo ko? Hindi. What I mean is, masaya ako dahil nagustuhan nila yung short story na sinubmit ko. Talaga ba? Wow. Congrats, babe. Sabi ko naman sa'yo maganda yun, o diba? Thank you. I'll see you in a bit. Tawagan ko lang din si Andrea. Sige. See you, babe. Simulang maging magkasintahan kami ni Teo ay nagkaroon ako ng lakas ng loob at tiwala sa sarili na gawin ang mga bagay-bagay. Lagi kasi niya akong sinusuportahan, DJ Kakay. Lagi yung sinasabi na kaya ko ang lahat ng gusto kong gawin. Sinasabi naman ni Mama and ni Andre yun sa akin pero iba kapag si Teo ang nagsasabi dahil hindi lang niya sinasabi, DJ Kakay. Madalas ay sinasamahan niya pa ako o hindi kaya ay hindi talaga niya ako iniiwan. Kagaya na lamang nung sinulat ko yung short story, talagang inalalayan niya ako sa paggawa hanggang sa araw na ito ay may pasa ko. Ilang beses din niyang binasa yun para lang mabigay niya ang assurance na gusto ko. Wala akong ibang masabi kay Teo, maliban na lamang na huwag sana siyang magbabago. Hindi doon natatapos ang pagsulat ko ng mga storya. Sinuportahan din ako ni Teo, Andrea at ni Mama na sumali din sa mga contest sa eskwela. May mga panahon na hindi ako nananalo o di naman kaya ay hindi napapublish sa school paper ang mga ginawa ko. Pero alam mo, ang importante meron na akong lakas ng loob para gawin ang mga yon. Sabi ko naman kasi sa'yo kayang-kaya mo yun. Basta lagi ka lang maniwala sa sarili mo at syempre, dapat manalo o matalo, lagi kang wag kang hihinaan ng loob. Oo nga, salamat at hindi mo ko iniwan sa mga panahon na mas kailangan kita. Sa mga panahon na mas pinipili ko kang hindi kumibot, huwag na lang magsalita. Sandra, corny man pero ganun kita kamahal. Kaya lagi mong tatandaan na nandito lang ako, okay? Kasama si Tita Tess na palagi nakasuporta sa'yo. Tama na yung mga sweet moments nyo, no? Hindi ko na kinakaya. Baka dumating na yung mga langgam dito. Tara na. Baka malate pa tayo sa flight natin. Ito naman, panira ka ng moment, nagbo-moment kami, oh. Mamaya na yan kapag kayo na lang. Sige na, tara na. Sige, babe.
Salamat, Andrea. Thank you, saan? Sa lagi mo din pagsuporta sa akin na hindi ka nagsawa na kaibiganin ako kahit madalas hindi naman ako nagre-reply sa mga text o kahit sa mga chats mo. Di ko nga minsan sinasagot din yung tawag mo eh. Ano ka ba? Okay lang yun. Sige na, tama na yan. Mamaya na tayo magdramahan. Bakla malilate na tayo. Nung ako ay nakapagtapos, DJ Kakay, na pagkasunduan namin ni Andrea na mamamasyal sa mga ilang lugar sa Pilipinas. Libre naman daw niya at itutour daw niya kami ni Teo sa mga lugar na napuntahan na niya. Talagang nag-enjoy na din si Andrea sa paglilibot ng iba't ibang lugar. Sabi niya gusto na lang daw niyang mamasyal at enjoyin ang buhay hanggang sa mahanap din niya ang kanyang the one. Ay, grabe. Akalain mo yun. Dati mahihayin ng beshi ko. Ngayon, may boyfriend na. Uy, grabe ka. Huwag ka nga munang maingay, baka marinig ka niya. Bakit? Totoo naman. Pero syempre, thank you pa din sa'yo kasi ikaw at si mama ang unang nagbigay sa akin ng confidence na magtiwala ko sa sarili kong kakayahan. Lumipas ang mga araw, buwan at taon, ganong kabilis DJ Kakay. Salamat na hindi naman ako iniwan ni Teo at patuloy lang ang kanyang suporta. Nakagraduate ako sa kasalukuyan at nagtatrabaho sa isang publishing company. Si Teo naman ay busy na itinayo ang kanyang sariling bookshop na may kapihan. Pangarap na daw kasi ngayon matagal na. Kaya kagaya ng suporta na ibinibigay niya sa akin ay ganon din ako sa kanya. Babe, malapit na matapos yung shop. Sobrang laki ng pasasalamat ko sa suporta mo. No, hindi. Dapat ako ngayong magpapasalamat sa'yo dahil hindi ka sumuko. O sige, tayo na lang. Thank you sa atin at hindi natin sinukuha ng isa't isa. Alam mo, ikaw napaka-pilosopo mo din talaga. Ano ka ba? Nagbibiro lang naman ako. Ay, babe. OMG, oo nga pala. Meron akong gustong sabihin sa'yo. Na ano, buntis ka? Ha? Paano mo nalaman? Ang alin? Na buntis ako. Ha? Seryoso ka? Akala ko naman, alam mo na talaga. Surprise dapat yun. Hindi ka nagbibiro? Seryoso ka na magiging daddy na ako? Oo, Teo. Magiging daddy ka na. Ito na yata ang pinakamasayang balita sa buhay namin, DJ Kakay. Hindi lang maganda ang aming mga naging karir at sa wakas ay mabubuo na din kami ng sarili naming pamilya. Masaya ako sa aking buhay kasama ang aking minamahal at masasaya ito kapag dumating na ang baby namin. Siguro ito na ang purpose ko sa buhay, ang maging isang mabuti at masuportado o supportive na asawa at magiging isang ina. Salamat DJ Kakay dahil pinakinggan mo ang aking kwento. Dito lang, Sandra.